So, Sabado ngayon, November 23, birthday ni Lola. La, happy birthday sa'yo. Ay, Snoopy! Let's go, Snoopy! Haba na ng ano ni Peanut. Tingnan mo, pares na kayo ni Peanut na may haba ng ano, yung buhok sa tagiliran. Yung dito sa gilid, ayun yung sa may tenga. Tingnan niyo si Peanut, oh. Oh. Yung dito guys, oh. Yung dito niya, oh. Ayun, oh. Tingnan niyo ito, oh. Tingnan niyo kay Peanut. Oh. Peanut! Good morning! Lahi mo pala talaga yan, Peanut. Tingnan nyo guys, para siyang si Bob Marley, di ba? Baka lahi talaga yan. Tapos di pa siya naliligo. Naku, makukuha ni ano yan, ni Snoopy, oh. Tingnan nyo, oh, haba, oh. Good morning. Saan si Snow? Wala. Yan. Iwanan na natin ng pagkain si Snoopy. Let's go. Ang treats niya. Oh, Peanut, oh. Masigasig yan si Peanut sa pagbabantay, kaya dapat lagi may twist yan. Peanut, oh. Sarap to eh. Sarap na eh. Bye bye. So yun, Peanut, let's go. So yun nga, on the way nga tayo sa city ngayon, sa city namin, sa Kinge. So punta tayo ng house blessing ni La Pastor Roger sa bago nilang bahay, bago nilang apartment. Mikit kay lata. Oo, memorize. Ikaw na. Ako si Kuya, nakita niya nakapikit ka. Kasi sabi niya kasi pag-pray tayo. Ikaw nagigitara. Ikaw naglilid dyan. Natawa na sa isipan niya. Ay, that's it. She lives, I can face tomorrow because she lives. All fear is gone because I know we hold the future and life is for living just because you live. And then one day kayo dito. Ang mga kabataan ito kailangan din turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawain bahay. Pero pala tayo nabasa, no? Parang ninaktawan nila to, no? Hindi nila binasa. Ay, hindi nabasa ko yan yung, ano, yung... Masunurin sa kanilang asawa. Upang walang masabi ang sino man laban sa salita ng Diyos dahil sa kanila. Sino ba tinutuloy? Babae o lalaki? Babae. Babae. Sa mga babae yan. Sa mga babae. Tayo naman kasi magturo ng gano'n eh. Babae lang yung tinutukoy dito. Lord, ang tamad, no? Pasahin ka. Kapag ayaw tumayo siguro, dito, chapter 2, verse... Ano yan? 9? Ano ba yan? 9 ba? O 5? Ayan, sabi ko sa'yo, ang babae ito, Lord! Gaganyanin kita. Magtanda ka na, may panlaban na ako sa'yo. Sabi mo, highlights ko nga. Highlights ka na. Wala bang highlights? Dapat hindi Pag nag-asawa ka, basahin mo ng pag ganyan. mag-Bible study sila na, dapat ang babae di ba sumusunod talaga? Sila yung maging mahinahon, mangaral, May naman yan si Kuya mo. matatag sa pananampalataya,
Kuya. Oh, sinabi, ginawa At niya. pag-ibig. Ha? Puno At na ako ng matiyaga. pag-ibig. 3 na nga naging Lord. Asawa ko eh. Puno ng pag-ibig. Puno ng pag-ibig yan. Mauna pa naman kayo bago sila. Oh. Noon, ngayon kapag nasa Panginoon ka na, dami mo nang dapat iwasan. Kasi nga, naligtas ka na eh. Pero kung hindi mo iiwasan yung mga hindi ka pa talaga ligtas. Pinahayag na sa iyo Pero sabi naman kasi, ano. Tsaka mas madali kasi kapag may ano ka na, napahayag na yung katotohanan, tinanggap mo yung ano, si Jesus Christ sa buhay mo. Madali nang baguhin. Kayang-kaya na tutulungan ka na. Lahat ng mga kinaadikan mo dati, kaya tanggalin na hindi mahirap. Hindi ka mahirapan. Madali lang. Kasi parang nagre-rebuhay ko, magsimba ako, balik na naman ako sa dati kong parang pag nagsimba ka kasi parang lahat ng problema nasa sayo na lahat. Parang na-enjoy ko na kasi yun. Dami kong pera, dami kong mga kaibigan. Kakampi mo si Jesus sa last na. Disgrasya na si Yora ngayon, no? Time check, 6:15. Grabe. Grabe, kinabi na tayo. Ha? Pag ganito kasi di mo napapansin oras eh. Parang ayaw mo umuwi eh. Natuwa. Ako nga na. Bye-bye. Salamat. Salamat. Diyan na, mas. Buti mo na lang bukas yan. Oy, thank you. Grabe, binigyan pa tayo guys. So. Ano ka ba? Bigyan na tayo ni Papa, tsaka ni Mama. Mga magulang. Oh, mga magulang ko sa pananampalataya. Kami na, uy, bata pala mga magulang. Oh, ba't? Bye-bye. Bye-bye, anak. Bye-bye. Bye-bye, kuya. Bye-bye. Kuya, God bless. Bro, thank you. Ingat. Salamat, salamat. Ingat ka na, ha? Salamat. Update kayo pag nakauwi na. Sige po. Okay, God bless. Ingat. So yun guys, uwi na tayo. Sakay ka na, iikot din naman kami doon. Hindi. Ha? Lakad na lang ako. Diyan ako. Lakad ka na? Bro, ingat. Para sa ingat kayo. Okay na. Ha? Ingat ka. Diyan ka ta? Hindi, okay lang. Diyan. Bye-bye, ingat ka Bert ha. Tishade, ingat. Boss. Oh, harap. Itong vlog na to, siguro ito yung una kong uling vlog na yun, yung bagong ako na, bagong Vincent na. Kasi syempre binago na tayo ni Lord. So sa mga unang vlog ko, na-vlog ko na to, na-vlog ko na yung kung paano ako nabago ni Lord. Na testimony ko na to. Kaso nasira nga yung yung memory card, ayun yung nawala ko memory card. Kaya nanghihinayang ako sa mga naging vlog ko doon kasi nandun yung testimony ko eh. Kung paano ko nakilala sila, yung mga churchmate ko, kung paano ako nabago ni Lord. Kasi ito yung simula siguro ulit nung pagte-testimony ko na yun, simula na nakilala ko sila, ganyan na naging routine ng buhay ko guys. So pagka may Bible study, attend ng Bible study, bukas simba. So nakita nyo naman na yung parang pamilya. Tas ang sarap kasi marami tayong natututunan na mga aral, lalo't Bible study, mga salita ng Diyos, magandang balita. So yun, di ba? Bali, nakauwi na ako dito sa lugar namin. At naisipan kong dumaan dito sa park kung saan lagi ako tumatambay. Kung saan ako laging pumupunta pag malungkot ako. So ito yung may vlog ako. Siguro isusunod ko dito yung vlog ko na yung kinausap ko si Lord. Kung ano yung purpose ko, kung bakit niya ako dinala sa lugar na to. Dito ko i-upload ko yung vlog na yun bago tong vlog na to. Siguro ito na yung magiging sagot nung vlog na hindi ko pinopost dahil hindi ko alam kung ipopost ko ba or hindi dahil hindi pa siya masagot. So ngayon, alam ko na yung sagot. Kaya ito yung part 2 ng vlog na yun. So yun. Itong lugar na to, yung pinupuntahan ko pagka na-homesick ako, may problema ako, may mga tanong sa isip ko na gusto ko masagot, dito ako pumupunta. Dito ako kinakausap si Lord. So naalala ko yung upuan na to, dyan ako umiiyak na, Lord, bakit dito mo ako dinala? Gusto ko lang naman ng magandang buhay. Kasi naalala ko, nagre-reklamo ako, ba't walang OT sa company? Bakit dito mo ako dinala? Ganon, yun yung sabi ko. Sa oras na to, hindi ako malungkot. Hindi ako malungkot na pupunta dito.
pupunta ako dito dahil napakasaya ko. Napakasaya ng puso ko dahil same spot na problemado ako, na gulong-gulo yung isip ko, daming tanong na gusto kong masagot na hindi ko alam yung sagot. Pero ngayon, alam ko na yung sagot na dinala ko dito ni Lord dahil gusto niya mas mapalapit ako sa Kanya. Gusto niya na mas makilala ko siya. Yan. Sa tulong ng mga tao na nakilala ko ngayon, napalapit ako kay Lord. Nakilala ko siya ng lubos na dati, kilala ko si Lord sa mga pag may sakit ako, pag may problema, doon ko lang siya tinatawag. Kumbaga parang genie lang si Lord sa akin. Pero nung tinanggap ko si Lord, nagsisi ako sa mga kasalanan ko, tinanggap ko siya ng buong puso. Doon ko naramdaman yung tunay na pagbabago. Na sinasabi nga nila, pag tinanggap mo si Lord, hindi ikaw yung magbabago sa sarili mo. Siya yung magbabago sa'yo. So, yun yung naramdaman ko ngayon. Kaya sabi ko, napakasaya ng puso ko kasi nakilala ko yung mga tao na tumulong sa akin para mas makilala ko si Lord. Sila yung ginamit ni Lord para mas makilala ko si Lord. Galing, no? Kasi sabi ko nga, kinukumpara ko lagi yung sarili ko sa iba na bakit sila malaki yung sahod nila, may pasok sila Sabado, Linggo. Ba't ako wala? So yun lagi yung tanong sa isip ko. Ngayon, kung may pasok ko ng Sabado, Linggo, may pasok ko, paano ako makikilala si Lord na wala palang katumbas yun na halaga. Walang katumbas na pera, walang katumbas na saya, na pag nakilala mo na siya, wala ka nang pakil sa lahat ng bagay, sa pera. Kasi, number one, pag inaccept mo si Lord, pag tinanggap mo siya sa puso mo, bibigyan ka niya ng kapayapaan, pagmamahal. Yun, grabe, nag-uumapaw na yung pagmamahal mo, kapayapaan sa puso mo, na kung babalik ka sa dating ikaw, grabe, ayun lang pala yung kulang sa akin. Si Lord lang pala yung kulang sa akin. Kaya yun, na-testimony ko na to guys, itong nangyari sa akin na pagbabago. Pero yun nga, nasira yung memory card. Dun yun, na-testimony ko na yung itong ano na to, kung paano ko sila nakilala, sila Kuya Bert. Kaya malaking pasasalamat ko kay Kuya Bert kasi siya yung nag-invite sa akin. Una pa lang, siya nag-invite sa akin. Tapos, yan sila Pastor Roger, sila Sister Tin, sila Christian, sila Tijia, lahat na nakasama ko sa simbahan. Grabe, papasalamat ako sa kanila kasi kung di ko sila nakilala, guys, siguro ako ay namumuhay pa rin sa yung dati kong pamumuhay. Nakikita nyo naman sa vlog ko dito na kahit nagsisimba ako noon, Kristiyano na ako noon kasi syempre pinanganak na akong Christian, pero hindi pala ako Kristiyano. Kristiyano lang ako na tinatawag pero hindi pa pala ako tunay na Kristiyano. Simula nung marinig ko yung magandang balita sa pamamagitan ni Pastor Roger na nagpipreach siya, tapos yung repentance, talagang nagsisi ako sa kasalanan ko simula nung nagpipreach siya na parang damang-dama ko yung preach niya. Grabe. Doon ako nagsisi sa kasalanan ko. Nagrepent, binigay ko yung lahat kay Lord, lahat ng dalahin ko, lahat ng kabigatan ko. Umiyak ako sa Kanya. Lord, baguhin mo ko. Ayun yung Lord, baguhin mo ko. Ikaw yung kumontrol sa buhay ko. Simula noon nangyari yun. Yan, nagulat na lang ako. Ang galing, parang magic. Yung mga ginagawa ko dati, hindi ko na siya ginagawa ngayon. Tapos, wala parang magic talaga guys. Hindi ko ma-explain. So, ayun. Kaya sabi ko, nahanap ko na yung nasagot na yung mga tanong sa isip ko ngayon at nahanap ko na rin yung purpose ko sa mundong to, kung bakit ako nandito. At kung bakit din ako nandito sa lugar na to, kung bakit ako nagtatrabaho dito. At kung bakit ganun lang yung pasok ko. Ayan. Kaya sabi ko, napaka-importante guys na makilala muna natin si Lord sa lahat. Unahin natin si Lord na makilala bago yung ibang tao, yung mga pangarap natin. Grabe yung pagbabago na gagawin sa'yo guys. Hindi nyo mapapaliwanag. Once na nangyari sa inyo, doon nyo lang masasabi. Doon nyo lang maintindihan yung mga sinasabi ko. Kaya yun, bumalik ako sa lugar na to. Hindi ako malungkot, masaya ako. Kaya, yun, maraming salamat kala Kuya Bert, lahat nakakasama ko sa church. Napakalaki ng utang na loob ko sa inyo dahil hindi ako ganito ngayon kung hindi dahil sa inyo. Salamat kasi ginamit kayo ni Lord para
mas makilala ko si Lord. Kasi dati namumuhay ako sa makamundong mundo, makasanlibutan. Yan. Kung babalikan nyo itong mga vlog ko dito sa YouTube, ay ng buhay ko. Pero ngayon, binago tayo ni Lord. Masarap sa pakiramdam, guys. Whew! Ito na yung magiging simula ulit ng journey ko dito na buhay sa Korea, yung buhay ko dito. Yan, kikwento kung paano ako binago. Pero nakwento ko na to, guys, ayun nga sinira ng kaaway yung memory card. Nandito lahat ng testimony sa akin. Doon, yung mga testimony ko doon, guys, doon nag-uumapaw yung puso ko sa saya talaga. Grabe. Yung hindi ko ma-explain kasi kinikwento ko lahat kung paano nangyari, ganun. Emotional ako nung nasa vlog na yun. Pero ngayon, kinento ko lang siya ulit. Kasi nga, wala yung memory card na sira. So, syempre, para alam nyo yung nangyari sa akin, para may part 2 na tong yung vlog ko nung nakaraan, na-released. Din yung may problema ako, na tinatanong ko si Lord kung bakit niya ako dinala sa lugar na to. So, yun lang. Salamat kay Pastor Roger, no? Binigyan tayo ng polo. Magagamit natin bukas. Yan, magsisimba tayo, gagamitin natin bukas. So, yun guys. Salamat kay Pastor Roger sa binigay niya sa ating polo. Yan, kay Sister Tina. Salamat sa inyo. Grabe. Sabi ko nga, sila ang nanay at tatay ko sa pananampalataya. Yan. So, yun guys. May message sa akin si Pastor Yan, basahin natin. Ay. Yan guys. Happy birthday. Naway pagpalain ka pa ng Panginoon sa buhay espiritual. Maging tapat ka lang sa iyong ministry. Ikaw at ang iyong sambahayan ay pagpapalain. May God bless you. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Mateo 6:33 from Missionary Roger. Diba? Guys, ngayon, napakasarap makatanggap ng mga gantong mensahe. Hindi importante yung pera, guys. Para sa akin, hindi. Ang importante sa akin, yung mga salita na makakapagpabago sa buhay mo. Grabe, no? Ganun ka powerful yung salita ng Diyos na kayang baguhin yung buhay mo in an instant. Pag tinanggap mo si Jesus as your Savior, tinanggap mo si Lord, binigay mo sa Kanya lahat ng problema mo, kabigatan, tinanggap mo siya ng buong puso, bukas na bukas, babaguhin ka na niya. Magugulat ka na lang sa pagbabago na nangyari sa'yo na hindi mo maipaliwanag. Kaya yun, salamat kay Bro Roger. Napaka-bless ko na nakilala ko kayo. Maraming salamat. So yun, dami kong natututunan ngayon guys na mga bagay na kailangan kong matutunan. Maraming salamat sa mga kasama ko sa church guys. Kahit konti lang kami doon sa ministry na yun, pero yung suporta na natatanggap ko sa mga advice, sa mga natututunan ko sa buhay-buhay, mga natututunan ko sa salita ng Diyos, grabe. Walang kapantay yun. Walang kapantay. So yun, maraming salamat. So yun guys, kwento ko lang. Dati, nung hindi ko pa tinatanggap si Lord ng buong puso at hindi pa ako nagsisisi sa mga kasalanan ko, kung papipiliin mo ako kung magsisimba ngayong linggo or magiinom, iinom na lang ako. Ganun. Dito ako, inom ako, ba't pa ako magsisimba? Kunyari may birthday na pupuntahan, punta ako dito, magiinom. Diyan ako pupunta kaysa magsimba. Kasi dati nagsisimba lang din, simba lang din naman ako, pero umiinom pa din ako. Ginagawa ko pa din yung mga makamundong bagay. Kasi sa puso ko, hindi ko naman talaga tinanggap si Lord. Hindi ko pa alam kung paano i-accept si Lord Naririnig ko lang na i-accept mo si Jesus as your Savior. Ibigay mo sa Kanya yung dinadala mo, kabigatan mo. Magsisi ka ng buong puso. Ganun. Wala, parang sa akin, hindi ko naman naiintindihan yun. Pero simula ng pag-attend ko dun sa service nila, Bro Roger, dun ko naramdaman, dun ako nagsisi. Kaya ayun, grabe yung pagbabago na ginawa sa akin ni Lord. Kaya papapiliin mo ko ngayon simba. Uminom, mag-Bible study. Unahin. Parang nawala na sa akin yung yung pagkakaano sa pag-inom. Wala Sabi ko, pag binago ko talaga ni Lord, wala Kahit mahirap baguhin yung bagay na yan,
pag binago ka ni Lord, hindi mo nababalikan yung bagay na yun. Kaya, ang sarap sa pakiramdam guys. Sana, kung nanonood ng vlog ko, dumating kayo sa point na to. Dati nag-a-advise ako about sa pagtatrabaho sa Korea, kung paano kayo makakapunta dito, kung paano nyo mapapasa yung exam. Ngayon guys, harap ko lang sa akin yung camera. So ngayon guys, ang ma-advise ko sa inyo, unahin nyo ang Panginoon. Unahin nyo siyang makilalanin. Higit sa lahat, kung nag-aaral kayo ng Korean language, kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo sa buhay, kung ano man, basta, kung napanood nyo tong video ko, unahin nyo si Lord na kilalanin. Ayan, pag nakilala nyo si Lord, nagsisi kayo sa mga kasalanan nyo, at tinanggap nyo siya ng buong puso, doon nyo mararamdaman yung pagbabago. Tapos, kasama nyo na si Lord sa pagtupad nyo sa pangarap nyo, sa pag-aaral nyo ng Korean language, sa mga gagawin nyo sa buhay nyo. Mas masarap na kasama si Lord sa lahat ng bagay. Kaya yun, ayun yung una nyong gawin guys. Pag napanood nyo tong vlog na to, ayun yung una-una nyong gawin. Seek God and repent. Magsisi kayo sa mga kasalanan nyo para maintindihan nyo yung mga sinasabi ko ngayon. Sana lahat tayo, yung mga nanonood, mas makilala natin si Lord at mas lumalim yung relasyon natin sa Kanya, mas magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya sa Kanya. Kasi dadating yung araw na dadating siya. Masarap na sama-sama tayo sa langit, lahat tayo. 'Di ba? Napakasarap ng ganun, guys. Kaya yun. Ayun yung ma-advise ko muna sa inyo ngayon. Hindi mo naabot sa pagko-Korea, hindi mo naabot sa pagbablog. Ang advice ko, magsisi kayo sa kasalanan, tanggapin niyo si Lord sa buhay niyo. So yun, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming masalamat sa lahat ng taong naging parte ng buhay ko. Yan, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Bye-bye.